Okay guys, meron kaming sinaservice dito na Samsung, no, automatic washing machine. So ang problema nito guys, ayaw daw mag-spin, no. Ayaw din mag-wash, no. So nandito tayo ngayon guys sa Talon 5 Las Piñas, no. So ito ngayon guys ang aming titingnan kung ano ang problema, kung bakit ayaw niya mag-spin, ayaw niya mag-wash, no. So ang history nito guys, matagal na itong nasira, no. So hindi sila nakahanap ng manggagawa kaya na-stuck, no. So ngayon ito guys ang aming ito-trouble kung ano talaga ang problema, no, ng washing machine na ito, kung kaya pa ba nating gawin, no. So ayan guys, testing namin siya sa spin. Ayan yung oras niya, yung display niya medyo iba na rin, no, medyo blurred na, no, hindi na siya masyadong clear kasi nga matagal na stuck itong washing machine na ito. So ang ginawa namin guys, bubuksan namin ito yung likuran habang inaantay natin to, no, habang testing natin, no. So yan. So inantay namin guys na umikot ito sa speed, no. So yung mga washing machine kasi natin guys, no, medyo mahirap siya, no, hindi siya basta-basta matrouble, no. Kailangan talaga actual diagnose kapag naka-encounter tayo ng mga problema ng mga washing machine. So yan guys. So ito guys, nung binuksan namin ng likod, nakita natin binahaya na nga ito guys ng mga ipis. Ayan, no. Talagang puro tae ng ipis, no? Binahaya na yung pinaka parts niya, no, sa likuran, no. So subukan namin ito guys kung kaya pa natin ito magawa ng paraan, no. So yun nga guys, no, inantay namin siya, hindi siya umikot, no. Ayaw niyang umikot, no, wala pa siyang, ang tagal niyang bumaba tapos ayaw niyang umikot, no. So antayin pa namin guys, tingnan pa natin kung ano ang problema, no. So ito guys, oh, talagang matindi na yung, pero okay pa naman yung mga wiring, hindi pa naman siya putol. So talagang binahayan lang na ang ipis, no. So yan. So talagang umugong lang guys, no, parang nag-jerk lang. So ang una namin dito guys tiningnan, ito yung sakit ng hall sensor, no. So yun kagad yung ating iti-test, no, kasi nga gumagalaw lang konti yung motor tapos ayaw naman umikot, no. So ito kagad ang unang tingnan natin, no, itong sakit ng hall sensor, no. So yun, so far wala naman siyang corrosion, no. So ti-checkin natin gamit ng multi-tester, no. So alam niyo naman siguro ito guys, no, kasi marami na tayong na-i-vlog nito na paano sukatin yung hall sensor pag dito tayo mag-test sa taas, no. So ang sukat niyan guys, meron siyang dalawang 4.6, no, tapos isang 0.6, no, 0.6 mega ohms, 4.6 kilo ohms, dalawa dapat makuha natin, no, from red, no, mula sa red susukat tayo, dapat makakuha tayo ng dalawang 4.6 at saka isang 0.5 or 0.7 or 0.6 mega ohms, no, ang makukuha natin. So yun, ayan. So nitest namin dito guys, ayan. So napansin nga namin guys, wala na yung hinahanap natin na reading, no. So hindi na siya, wala na tayong makukuhang 4.6 na dalawa, at wala na rin tayong makuhang 0.7 na dalawa. Ayan, 0.7 na isa, no. So wala na. So pinaulit-ulit natin guys, wala na tayong makuhang reading. Kaya ang gagawin namin dito, ito testingin din natin to, no, itong pinaka-inlet motor. Testingin natin to kung meron pa ba ito, no. So susukatin din natin to guys ng reading, no. Ito guys ang pagsukat ng reading nito, no, itong mga inlet valve nito ay 4.6 kilo ohms, no. Yan, 4.3, 4.6, yan, pwede yan. So ito guys, yung pangalawa, ayan, so good itong pangalawa, no, nakakuha tayo ng 4.6. Ito yung pangatlo guys, open, no, so wala siya, walang reading, OL. So ibig sabihin sira itong inlet valve motor, no. So papalitan din natin to, no. So ito guys ay fully diagnosed ng ating unit, no, kasi nga matagal na stock nito kaya kailangan ma-check natin parts by parts. So itong inlet valve motor guys,
papalitan na rin natin to, sira na rin, no. So next natin guys yung sensor, no, itong water level sensor, no. So ang reading naman ng water level sensor guys, marami na tayong na-vlog nito kung anong exact reading, no, na good pa or bad yung isang sensor, no. So ito guys, ang reading nito ay 21.9, tatakbo pa yan hanggang 23.5, no. So ito guys, nakuha namin dito is 22.5, so working pa ito, no. So walang problema yung sensor, no. So hindi na namin matutukan ng camera guys, parang malabo yung video natin, no. Pero 22.5. So next namin guys, binuksan namin tong baba, yung motor. Ayan, no, kasi kaya namin sa bubuksan yung motor guys, papalitan natin siya ng hall sensor kasi nga hindi na accurate yung reading ng hall sensor niya. So palitan natin. So bago yan, so check din namin yung gearbox. Itong gearbox guys, kasi nga kinalawang na ito, no. Ayan, no, puro kalawang na guys, no. So kaya pala nag-stock din, no, kasi nga kalawang na siya dahil matagal na ito na stock. So ang gagawin na lang natin dito, babaklasin natin to yung mga spring dito, lalagyan natin ng grasa, no, kasi kinalawang, no. Lagyan natin WD-40, tapos gagrasahan kasi nga nag-stock na rin guys, no. So aside doon sa hall sensor na sira, stock na rin yung pinaka gearbox niya. Ayan, no. So talagang marami ng problema yung washing machine na ito, no, dahil na-stock nga kasi nga matagal na hindi napagawa. So yun. So ito, inaano lang natin kasi nag-stock siya guys, no. Talagang kinalawang. So lalagyan lang natin to ng WD-40, tapos grasahan natin, no, para bumalik siya sa normal. Ayan, so talagang stock siya guys, stock na stock. Ayan, so ganun guys, no, yung washing machine, talagang kailangan ang actual na diagnose talaga kapag ganito ang problema, no. Dapat isa-isahin talaga, ma-check yung mga parts para malaman talaga natin kung ano yung mga problema, no. Ayan, so kung gusto niyo magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page sa Northshire Repair Shop, no, para updated kayo or para mabigyan kayo namin ng schedule sa servicing, no. Ayan, so kami po ay gumagawa ng mga aircon and automatic washing machine, no. So yun po ang ating services na ginagawa. Ayan, so stock na talaga, no, kaya medyo nahirapan tayong galawin ito kasi stock na siya. Ayan, halos hindi na siya gumagalaw, no. So hindi naman natin pwedeng pilitin kasi nga mababasag naman siya. Yan. So pwede naman ito palitan guys, yung buong gearbox, no. Pero subukan natin na gawa ng paraan kasi kung okay pa naman yung spring, so kaya pa ito, no. Basta yung spring niya hindi pa naman sira, tapos yung mga gear niya okay pa naman. So WD-40 at saka grasa lang guys yung gagawin natin dito, no, para mabalik natin to sa normal, no. So ayan guys, no. So ayan, no, nilagyan na natin ng grasa yan, no. Nilagyan natin ng grasa, WD-40 natin. So ayan, gumagalaw na siya, no, kapag iangat natin yung pinaka, kasi ito guys, pag hinahatak to ng preno, aakyat, aangat dapat yan, no. Yan, kasi yun yung clutch, nito, no. Actually, kung lagi kayo nagbubukas nito guys, basic lang ito gagawin, no. Madali lang ito repairin yung mga gearbox nito, madali lang siya ayusin. Yan. So inihilot-hilot lang natin guys, no, para mabalik siya sa normal. So yun, no. Ito yung motor niya, punasan na rin natin kasi kinalawang na rin, no. So yan guys, pinalitan na po natin yan ng gearbox, ng hall sensor, no, kasi nga sira na yung hall sensor niyan. Kaya para matest natin. So bago na yung hall sensor niyan guys, no. So ibabalik lang natin to, tapos ititest natin guys, no. So yan guys, no. So okay na guys, no, working na siya, no. So yun na, no, yan lang naging problema niya, yung pinaka hall sensor niya at saka yung stock, no. So yan, so working po ito. So yan yung mga pinalitan natin guys, oh. Yan, hall sensor. Ayan, so okay guys, thank you, bye bye.